Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aling umaga ay ang karunungan at hindi marunong. Ang karunungan at hindi marunong. Misa kayo sumakay po ng eroplano, kita ko po yung cockpit, nakasaan po yung lugar ng mga piloto. Naparami po mga controls at instrumentations doon na gamit po ng mga piloto. Nakakalito, para sa akin nakaka-overwhelm, ika nga. Masabi ko po ako isang mangmang ukol sa pagkapalipad ng eroplano. Ito po katulad din ng sabi ng Biblia sa Kawikaan 26:7, sabi po roon, ang mga hita ng pilay ay nabibitin, ganyan natin haga sa bibig ng mga mangmang. Sa ibang salin, kung ang paang pilay ay walang kabuluhan, ganoon din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Ngayon po, ano kaya ang sabihin nito at implikasyon po sa ating buhay? Mari po una, kahit masabi pa ng isang mangmang, ang isang bahagi at karatohanan mula sa Biblia, nabawa po ang isang bersikulo mula sa aklat ng kawikaan, ito po'y maaring wala ring kabuluhan. Bakit po? Dahil siya nga ay mangmang. Hindi niya ito maunawaan. At dahil pa niya maunawaan, niya rin ito inasagawa sa kanyang buhay. Kaya wala pong silbi ang salita ng Diyos sa kanya dahil niya maunawaan, niya may isagawa sa kanyang buhay. Mangmang siya eh. Kaya dapat lang napakahalaga na tayo po humingi ng gabay at karunungan mula sa Diyos upang ating maunawaan at may isagawa ng wasto ang salita ng Diyos. Ikalawa po, ang isang katotohanan mula sa Biblia ay maaring hindi mapaginabangan kung binabahagi tinuturo kapag ito ay galing sa isang mangmang. Para bang isang tatay na tamad, lasenggot sugarol, at nabubugbog po ng nanay mo. Kapag siya ay nagsabi sa iyo na dapat kang maging matino, mabait at matuwid, maniwala ka ba sa kanya? Hindi po. Malamang matawa ka lang. Dahil nga po siya bilang mangmang ay hindi ka panipaniwala na magturo ng bagay ukol sa katwiran at karunungan. Kaya po atin po sikapin mga minamahal na maging marunong. Ngitay ng gabay mula sa Panginoon, karunungan, atin po sikapin mga minamahal na mamuhay din bilang isang marunong upang may pakinabang po sa atin ang salita ng Diyos. Maraming salamat po.